Magandang araw sa inyo mga kasabong, and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So ayan, as promised na magbablog ulit tayo dahil medyo nakakasingit tayo ng konting oras dahil nandito tayo lagi sa bundok sa farm na pinapagawa natin. So kape tayo, the usual. Ayan, ito yung view deck na pinapagawa ko. Overlooking yan para sa mga bisita natin na mag-acquire na manok natin. Ayan, piniprepare ko yung reception area para talagang very natural yung dating. And then yan naman yung lagayan ko ng mga babae. Pinapagawa ko na rin yan. Doon may mga nagko-construct. So habang sinusupervise natin sila, magkwentuhan muna tayo. And I will impart with you some of the principles that I am using dito sa pagmamanok. So ang pag-uusapan natin dito sa video episode na to is winning mindset. So hindi lang dapat ang manok natin ang manalo. Kasi before manalo ang manok natin, dapat meron tayong tinatawag na winning mindset. Ang may-ari muna, dapat meron siyang sariling vision. Dapat ang mindset niya is all about dedicated to winning fair and square. So hindi naman ito katulad ng sinasabi natin na porke may winning mindset ka, you are positive all the time. I'm not saying that you don't have to be positive all the time, but you should dig deeper into the details. If you have that winning mindset, you have a positive attitude about everything, you have a positive attitude about losing. Kasi ito, kwento ko sa inyo, nung first year ng pagmamanok ko sa probinsya namin, alam niyo naman sa probinsya, pag marami kang manok, sasabihin sa'yo, sumali ka kagad sa big time, ganun ganyan. Big time yan, ang laki na manukan yan. Tapos na pagtatalo, na zero. So alam nyo naman, pag beginner ka, dadaan ka talaga sa ganun. And dito sa industriya natin sa sabong is talagang grabe ang criticism. So huwag kayong mag-alala bilang beginners, huwag kayong padadaig sa ganyang criticism kasi kumbaga wala namang ambag sa inyo yan, walang may ambag sa inyo. Ang mga taong yan, hindi naman nila narating ang mararating mo, kaya gusto nila magka-level lang kayo. So anyway, ang nangyari sa akin, sabi ko nga, ang una kong dinevelop bukod sa bloodline is that winning mindset. Now, first year na pagtatalo, kahit na pagtatalo ang manok ko, alam ko ang kulang niya. Alam ko na may kulang ang manok ko, kulang ako sa hatch. That time, first year ko lang ng breeding ng hatch, wala pa akong solid na berdugo. So, naghanap muna ako ng ibang bloodline na pwede kong ikabit maging hatch. Tapos middle of the year, nakakuha ko ng isang blue face galing kay Sir Albert Madlambayan, yung original natin na berdugo na imported. Doon ako nag-umpisa. Pero alam nyo naman sa breeding, that is 1 year cycle para makorekt mo kung may kulang or kung may mali sa breeding mo. Kasi from preparation, from priming hanggang mapisa, it will take 3 months. And then from mapisa hanggang laban, it will take 9 months. So whole 12 months or 1 year cycle yung correction ng pagmamanok, assuming sa stagan ka naglalabanan. Kung sa cock season, mas matagal. So kumbaga, from the beginning, alam ko na ang kulang ng manok ko. And sabi ko sa sarili ko, sige lang, bahala kayo sa buhay nyo, basta ako gagawin ko to. So nung naglalaban kami, na pagtatalo kami, kung ano yung kulang na nasa isip ko, yun nga lumalabas na kulang sa manok namin. So come second year na medyo na-adjust ko na, pero syempre kulang pang population ng manok ko, kinakalibrate ko pa saan ba pwede, 50-50, 3/4, 1/4. So nag-improve, nag-i-score na kami, finalist na ulit kami sa WPC 12 stag, nakarating kami ng Manila. Pero masama ang score kasi may problema na naman kami sa biyahe. So pagbalik, galing sa Manila, recover, meeting kami ng team, saan nagkamali, anong problema, anong pwede ma-adjust, kasi mga winners ang dala namin syempre bilang dito sa probinsya lang base, hindi naman namin alam ang labanan sa Manila, hindi namin alam paano gumamit ng aircon, hindi namin alam paano magbiyahe ng manok.
So kumbaga, everything is new to us. But sabi ko, better tuklasin na ngayon kaysa sa in the future natin tuklasin. Mangangamote tayo. So mas mabuting sabay-sabay ng lumabas yung mga pagkakamaling pwedeng lumabas para ma-correct na kaagad. Hindi man lahatan kasi hindi mo naman maiiwasan yung error na yan. At least, yung mga major errors na ikakasira ng manok, na ikakaproblema ng manok pagdating sa biyahe, yung mga kulang na abilidad ng manok pagdating sa breeding, lumabas na kagad, makikita ko na kagad, sampalin na kagad ako sa mukha ng mga pagkakamali ko para makorekt ko. Kasi kumbaga ako, para sa akin, ang winning mindset is you have to accept all the blows. Tanggapin mo lahat ng pwede mong tanggapin ng mga palo. Kung sa manok, paluin nyo ako ng paluin, sige. Sparring, paluin nyo ako ng paluin. Pero pag nalaman ko ang movement nyo, humanda kayo sa akin. So parang sa akin ganon. So lahat naman kasi, lahat naman pati sa negosyo, pati sa construction, lahat may system yan. So sa system ang dinesign mo, kailangan bugbugin mo yon bago mo perfect. Kailangan lumabas na kagad sa una pa lang bago ka makapag-establish ng certain system that will work for you. Bago ka makapag-establish ng winning system, and then winning mindset, and then winning manpower. So ganun yung mindset ko. The more na nagkakamali tayo, the more na mas makokorekt natin, the more na mas may improve, the more na magiging much better ang performance natin next time. So katulad ng ginawa ko ngayon sa World Slasher, bagito ang mga handler ko, and international stage ka agad yon. So at least after ng laban, natanggal ang stage fright nila, natanggal ang takot nila, yung pagbiyahe namin smooth, pagdating doon kung anong gagawin, yung pagload ng moisture, yung pag-remove ng moisture, yung pag-recover ng katawan ng manok galing sa biyahe, lahat yun naka-note, lahat nakasulat yun. Kasi nga yung buong system inaaral ng mga tao namin. After that, anong na-find out mo? Yung unang selection natin na pang elims, yun ba ang ipapasok natin? Sabi niya hindi, medyo may naging problema sa moisture ng isa, palitan natin. So sige, good. Anong observation mo, anong findings mo, inonote natin. Anong marking ng manok na yon para alam natin kung sa kanya lang ba talaga or sa magkakapatid, lahat sila. Kasi may mga nilaban kaming pures. So from there, yung data, kailangan ko yun. So ayun nga, yung isang pure talo, yung isang pure tumabla. Pero nakita ko yung tibay, nakita ko yung talagang tapang ng manok despite na 2 years old lang. So sabi ko, it's good enough for me. It's good enough for me. Ang mga nanalo namin, mga crosses. So sabi ko, ayun, at least alam ko na kung anong gagawin dito sa international stage. Kumbaga, tinanggap ko lahat ng bugbog, tinanggap ko lahat ng lumabas na kung anong pa rin lumabas na pagkakamali, lahat ng mga problema pa rin lumabas, kaya lumabas na kagad. So kumbaga sa akin, that's the winning mindset. Hindi yung pag natalo, pag may na problema, maghahanap ka ng sisisihin mo yung tao mo, sisisihin mo yung panahon, sisisihin mo kung ano-ano. Hindi. Para sa akin, that's my obligation as a breeder. Kailangan ready ako na tanggapin yun. Ready ako na palabasin kung ano man ang mga pwede pagkakamali na yun. And as early na lumabas siya, as early na favorable para sa akin. Kasi nagle-level up tayo Dati nasa local lang tayo, ngayon nagle-level up na tayo papunta sa mga pasikipan na labanan sa gitna. So, pag nagle-level up ka, paghandaan mo rin kasi level up din ang mga monster ang kalaban mo dyan. Halimaw din ang mga kalaban mo dyan. So, pwedeng ang effective na sistema dito sa lower level, hindi na applicable doon. Yung selection dito sa lower level, hindi na applicable doon. So, ang dami naming natutunan. So, para sa akin, that's the most important thing. Mas importante pa siya kaysa sa panalo. Kasi kung mapapansin nyo, para sa akin, nung nanalo yung manok na breed ko ng 2025, nag-solo champion sa World Slasher, parang kalahati lang yung kasiyahan ko. Kasi ignorante naman ako sa kung paano nanalo yun, kung bakit nanalo. Ang sa akin lang, ang baon ko lang, yung tsuri ko na itong manok na to pwede sa gitnaan. Kasi sabi ko nga sa inyo, noong pa man, inaaral ko ng labanan sa Araneta, sa gitnaan, sa mga pinakamalaking labanan. Nasabi ko, ano yung pwedeng manalo na fighting style dito sa labanan na to? At paano magagawa, saan ang gagaling ang ganong fighting style? Hanggang sa nabuo ko na yung mga Airwolf, nabuo ko yung mga Legolas natin, nabuo ko yung mga pwedeng
gamitin sa labanan doon. So nakumpirma lang yon nung 2025 nung may bumili sa akin ng manok, ano. Although ang binili sa akin 10 piraso ng team ni na Kuya Ruel sa Nueva Ecija, ni na Balaraw. Ang pinadala ko 17 piraso, ano. 10 ang binayaran, 17 ang pinadala ko. Pero mga winners yon, mga winners na yon, mag 2 times winner na yon. Tapos ang iba nun, mga binatak talaga, hinanda talaga nung stag. So nakalugon, mga 2 years old, nag-perform. So kumbaga parang half-hearted ang kasiyahan ko no, kasi hindi naman kami naghanda. Hindi ko naman siya nasubaybayin mula sa umpisa kung anong gagawin hanggang dulo. So ngayon parang panibagong karera ito sa akin, but I'm happy, ano, kasi unang-una I have this mindset and I have the winning team. So sa sunod i-discuss ko naman sa inyo ang pagbuo ng winning team, kasi isa sa pinaka-importante and isa sa pinakasusi sa lahat ng pagiging matagumpay sa isang larangan is magkaroon ka ng winning team bukod sa winning mindset, ano. Kasi ang winning mindset ng isang leader, ang pagiging visionary ng isang leader, sinusundan yan ng winning team, ano. Kung ano yung kung naniniwala sila sa vision mo, susunod sila sa iyo. Kaya importante na magkaroon din ng winning team as well as magkaroon ka ng tao na mas magaling kaysa sa iyo. So sa akin, mas magagaling ang tao ko kaysa sa akin. I'm just giving them the objective, the general idea. They will refine it. They will get back to me with specifics. Kaya I'm really happy, ano. So yung shoutout nga pala sa handler ko na si Macyan, ano. Magkasama kami mula nung hindi pa kami pareho marunong sa manok, and until now, eto na, nasa international stage na. Unti-unti gumagapang. Kumbaga marami pa kaming tatanggaping palo, pero kaya na namin gumante. Yan nga. So maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa uulitin.